Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linkong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Mandar Santa Maria ay hindi sa issue ng crime rate is lower under Marcos administration. Yan. Ayon sa opisyal ng PCOO ay bababa ang crime rate sa panahon ng Pangulo Marcos at hindi totoo ang mga kumakalat na lumalaganap na ang krimen sa administrasyong ito. So, pawang chismis o troll lamang sa social media ang kumakalat na paglaganap ng krimen at itong nangyayaring kidnapping sa isang estudyante ay hindi naman ito nakakapagpataas ng krimen sa bansa. Gayman ay hindi isolated case ito. Yan. So ito yung ating tinong ngayong topic ngayon na according to our PCO officials na yung crime rate sa bansa ay mababa o bumababa sa panahon ng administrasyon Marcos. Yan. Yung lumalaganap na troll o chismis na lumalaganap na raw yung krimen ay hindi totoo yun. So, ang The Critics Promotion at People's Anti-Crime Promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito, ng crime rate is lower under Marcos administrations ay naniniwala tayo sa ating administrasyon Marcos sa pamamahala nito na napapamahala nito ang PNP na magsagawa ng mahusay na hakbangin para mababa ang krimen at marespeto ang karapatang pantao. So, yun, tayo ay naniniwala sa pahayag ngayon ng PCO na ang administrasyong ito ay nag-ibayo ng kanyang pamamahala para sa pagpapairal ng peace and order, particular na napapamahalaan natin yung PNP. Mula sa itinalaga nito na mag-ibayo yung kanyang crime prevention at papairal pa yung karapatang pantao. So, naniniwala naman tayo doon. So, dahil nga lamang ay mayroong nakalulusot pa ng mga krimen, but hindi naman ito nagkakaroon ng bagamat kontrolado pa rin o mas napababa pa rin. Kaya lang nito nakaraan nga, mayroong latest, nakalusot, medyo mabigat, kidnapping, nagkaroon ng barbaric. So bagamat ganun ay yung ating ATG at ang pamahalaan hindi pa rin naman ganun nagpapababa. Kung bagaman ay kung titingnan natin sa pangkalahatan, parang sa side ng PCO ay mababa pa rin yung crime rate. Bagamat mayroon na. Kaya yung ating pamahalaan nagkaroon ng pag-iibayo ngayon ng pagpapairal ng paglaban sa kriminalidad. So, binobilize ng ating PNP yung kanilang mga tauhan para ito ay supilin yung pang-organized crimes para maprotektahan ng lipunan Pilipino, particular dito sa paglusot nitong mga krimen na kidnapping na ito. So gayunman, kahit mababa ang krimen ay dapat maresolba lahat ito at masolusyonan at lalo na mabigat ang krimen. So kagaya ng latest sa kidnapping, gayunman ay ayon sa talaan ng PNP ay mababa ang kidnapping case sa bansa, nare-resolba o na-actionan ito. So bagamat mabigat itong nangyari sa latest na may pagkabarbariko ang pangyayari na pinutulan daliri yung biktima, na minor para ibigay ang ransom money. So, ang pagpapairal ng patas na hustisya ang dapat din na papairal sa bansa. Hindi lamang prevent ito, kundi dapat umiral ang fair justice sa bawat kaso na napapag-aralan dapat ng ating pamahalaan to resolve cases. Dahil halimbawa, kung ang ilang mga krimen sa bansa ay dadahilan ay droga at maling dahilan, lagi ay hindi mareresolba ang krimen at ang tunay na dahilan sa prevent yun. So sa pagpapairal ng ating GPN, Design Fair Justice, Pairalin, Human Rights, huwag kalimutan, protocol at syempre pagsunod sa batas para masupil yung mga organized crime na yan at yung mga patuloy na maprotektahan din po ng Pilipino at mapababa ang krimen sa administrasyon ito. So dapat ay yung fair justice ay umiral yung inequality ay hindi. So from implementing human rights protocols yan, human rights-based policing, even in a strict and relentless anti-criminality effort
sa lahat ng mga krimen, bababa hanggang sa malaki. Yan. Halimbawa, crime to property at heinous crimes or kidnapping at ito ay isisisi sa mga adik at drugs ay hindi ito makakaresolba sa krimen na ganyan, kundi dapat pag-aralan kung ano ang cause niyan at hindi sa isang dahilan lamang. Halimbawa, sa ganyang krimen, maaari ilang porsyento may kinalaman ng droga or marami ay ang kahirapan at sistema, etc. etc. So dapat pag-aralan natin yung cause o root or cause of ng mga krimen para ma-resolve. Kasi hindi pwedeng isisi sa isang dahilan lamang para ma-resolve yung mga krimen. Diba? So to resolve crime, kailangan lahat pag-aralan kung anong cause. Yan. Kung sistema, paganda yung sistema. Kung droga, ay sabihin yung droga. Kung halimbawa, behavior ng tao, pag-iba yun ang behavior ng tao. Kung iba-iba mga kadahilanan. So we hope na pailalang ng Administrasyon Marcos ang fair justice upang walang mag-arabyado sa hostisya. Itong inequality dito ay mabigat sa ating bansa at we hope dito sa natalang crime rate ay patas itong malitis from enforcement. Yan. Muli, paliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Santo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria, pamalaan. Ang bansang ito mula pamalaan at pamalaan Pilipino. Pamalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang pantao. Yan. At ang tugunin yung karapatang pantao at ang mapayral na patas ng hostisya. Yung mamaya sumunod sa pamalaan, iwasan yung paglaban sa pamalaan. Suportahan yung karapatang pantao, mabuting bumahala, patas ng hostisya. Sa ganyan, mga pumuhay tayo ng mapayapa, maunlad. At hindi sa lahat, mga pananampalataya tayo sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsabusan naman tayo ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa link. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.